Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Na magmulat na mga mata si Mia ay iba na ang nasa screen. Kanina pa natapos ang interview kay Andrew. Dinampot niya ang remote sa kandungan niya at pinatay ang TV. Bigla niyang napansin ang band ring sa kanyang daliri. Sa nakalipas na mga taon ay hindi iyon naalis sa daliri niya. Mula sa middle finger ng una niyang isinuot iyon ay nalipat na sa ring finger. Wala iyong kahulugan. Hindi rin naman iyon mahal. Isa lamang iyong simple band ring. And yet, bakit nahihiwagaan siya sa sarili niya na hindi niya inaalis iyon sa kanyang daliri? Ang sabi ng mga kaibigan niya ay props lang ang singsing na iyon sa daliri niya para itaboy ang manliligaw. Pero hindi naman yata napapansin ng mga lalaki iyon. Hindi naman kasi unusual na kakitaan ng isang babaeng may band ring sa daliri. Besides, ang mga kaibigan niya ay hindi alam na kasal na siya. Nanatiling lihim sa lahat ang pagpapakasal nila ni Andrew sa 6 na taon na nakalipas. Kahit ang mama niya ay mahigpit na kinakausap sina Diding at Lupe, nakalimutan ang nangyari. Ayon kay Veronica, since the marriage hadn't been legal, ay hindi mabuting pag-usapan iyon. She remembered her pain when she woke up 9 years ago at wala ni si Andrew. Tinanghali siya ng gising ng sumunod na araw matapos ang prom night ng sinundang gabi. Nang bumaba siya ay tanghalian na at naroon ang mami niya at naghahanda ng pagkain sa mesa. Since it was Sunday, ito nagluluto. Gising na ba si Andrew, ma'am? Tanong niya nang maupo siya sa pwesto niya sa mesa. Hindi mo ba alam? Tanong nito. Nahinto sa paglalagay ng corn soup sa bowl niya. Akala ko ba'y nagkausap kayo kagabi, sabi niya. Tumingala siya sa ina. Kumunot ang noo. Ano ang hindi ko alam, mami? Ilang segundong hindi agad nakasagot si Veronica bago ipinagpatuloy ang ginagawa at pagkatapos ay umupo sa bahagi nito sa mesa. Gamit ang lumang kotse ng papa niya ay umalis patungong Maynila kanina umaga si Andrew, Mia. Napangat siya sa upuan niya nang marinig iyon. Umalis si Andrew? Oo. Akala ko kasi nag-usap na kayo kagabi. Iyon ang pagkakaunawa ko sa sinabi ni Andrew. Pinilit kong kausapin siya tungkol doon. At sinabi ko sa kanya na hindi siya pwedeng umalis sa second day ng marriage ninyo. Sa pagkakataong iyon ay kalmado ang boses ng kanyang ina. Hindi katulad ng nararamdaman niya sa sandaling iyon. Tila may kumukuyo sa puso niya. Ang sabi niya hindi naman daw mahalaga iyon. Ipinaliwanag niyang ang nangyari sa inyo ay hindi sinasadya. Na iyon ang unang pagkakataon. At nagsorry siya sa nangyari. Na pareha pa kayong mga bata para makulong sa isang maagang pag-aasawa. Pinilit niya akong kumbensahing paniwalaan siyang wala nangyari sa inyo. At isinadjust pa nga niya na dalhin kita sa doktor. Ikaw daw nakaisip ng solusyon na iyon kagabi para maniwala ako. Pinigil niya hugma pa ungol. Hindi niya naiintindihan ang iba pang sinabi ng ina. Isa lang ang narinig niya. Umalis ito kanina umaga. Siguro nga nagpadalos-dalos ako. Idinagdag ni Veronica sa walang katiyakan tono.
Inopera ko pa nga siya ng pera, pero tinanggihan niya. Ang sabi niya, may savings daw siya galing sa padala ng kanyang tatay. At ipinaliwanag niya sa akin na ready na kanyang passport, na matagal na yung pinapaayos ng papa niya para sa kanya kapag gusto niyang tumungo ng States. Sabihin mo nga sa akin, Mia, kung wala nangyari sa inyo, ay papaanong inabutan ko kayo sa ganung sitwasyon? Hindi niya sinagot ang tanong ng ina. Tahimik siyang tumayo at lumabas ng dining room at muling bumalik sa silid niya. Hindi niya gustong makita nito ang pamumulan ng mga mata niya. Iba't ibang damdamin ang nasa kanyang dibdib ng mga sandaling iyon. Kasama roon ang kalituhan. Bakit hindi nagpaalam sa kanya si Andrew na aalis? Kung umalis ito, one thing was sure. Hindi na ito nakipagbalikan kay Cathy para lang iwan din. Maliban na lang kung may usapan ng dalawa. But she would learn later na kahit si Cathy ay hindi alam ang pag-aalis nito. Na hindi ito nakipagbalikan dito. And what about her? Wala ba silang pinagsamahan? Hindi ba niya deserve na malaman ang plano nito? Kung mali siya sa hinala niya tungkol dito at kay Cathy, sigurado siya na meron din naman something na namagitan sa kanila. Subalit sa nangyari, tila wala siyang halaga rito. Ang pagkasuklama at hinanakit kay Andrew ay matagal din niyang inalagaan. During college days, silang dalawa ni Anna tinuring the playgirl duo. Wala silang ginawa kundi ang magpalit ng boyfriends. Lalo na si Anna pagkatapos umalis si Christiana. At sa loob ng ilang buwan ay effective ang long distance love affair. Hanggang sa parehong magkatamarang magsulatan at magtawagan ng long distance. Nasa 3 taon siya sa kolehiyo na mag-stick siya sa isang boyfriend, si Sam, Andrew's close friends. Looking back, hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit nang ligawan siya ni Sam ay sinagot niya ito. Marahil dahil bago siya nito niligawan ay nabanggit sa kanya ni Sam ang isang postcard na ipinadala dito ni Andrew. Magkasindahan na sila nang hingin niya kay Sam ang return address ni Andrew. Subalit ayon dito ay walang return address ang postcard. Right after college graduation, Sam had took over his parent business, a convenience store in Trinidad. And then, nag-propose ito ng marriage sa kanya. Ang ikalawang pagkakataon mula nang maging magkasindahan sila. At muli ay tumanggi siya. Hindi pa siya handa roon. Kailan ka ba magiging handa, Mia? Natitiyak mo bang magiging handa kang pakasal sa akin? Tanong nito sa kanya. Ano ibig mong sabihin, Sam? Mia, sa loob ng 1.5 taon na magkasintahan tayo, ay wala akong natatandaang hindi ka nagtanong o bumanggit ng pangalan ni Andrew. Wika nito. Makikita sa mga mata nito ang tila galit at sakit at lungkot. Hindi ko minsang inisip na kung kaya mo lang ako sinagot dahil iniisip mo na baka sa pamamagitan ko ay magkaroon ka ng balita sa kanya. Manghang siyang humarap dito. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita maunawaan. Mia, ayokong paniwalaan iyon. Subalit habang tumatagal, ay nakikita kong walang kahihinatnan ang relasyon natin. Alright. Itinaas nito sa ere ang 2 kamay. You said you love me. Though I doubt it now if you really do. You let me kiss you. But that was as far as you allowed me to do. Ganun pa man, sa tuwing hinahagkan kita, may pakaramdam ako nagbibigay ka lang. You don't love me, Mia. Sam, of course, I love you. Kunot noong sabi niya. Hindi, Mia. Si Andrew ang mahal mo, di ba? Napasanghap si Mia.
Tila may sumuntok sa sikmura niya sa sinabing iyon ang kasintahan. Mali ka, Sam. Nagkakamali ka. Saan mo kinuha ang ideyang yan? Mia naman, oh. Aminin mo na kasi. Sabi nito. Tama si Katin na pagsilosan ka niya. Pinagtawanan niya ako noon nang sabihin ko nagkakamali siya na para kayong magkapatid ni Andrew. Buong kapaitang humugot ito ng buntong hininga. Dapat pala naniniwala ako sa kanya. Tumayo ito at lumakad patungo sa pintuan. Gusto niya itong pigilan. Sabihin nagkakamali ito. Subalit walang tindig na namutawi sa mga labi niya. Nasa pintuan na si Am nang lingunin siya. Nang ligawan kita, ay naintriga lang ako kung ano mayroon sa'yo at hindi ka mawala ng boyfriend. I thought you were cheap. Kayo ni Anne. Subalit napatunayan kong hindi. And I have learned to love you truly, Amiya. Sabi nito na may sinseridad. And I'm willing to give you my name. Huminga ito ng malalim at umiling. Pero hindi ako martir. You are. At naaawa ako sa iyo. It has been 4 years since Andrews left. Huwag mong bulagan sarili mo at papaniwalaing mahal mo si Andrew. You were both kids then. For goodness sake. Nanatiling nakatayo lang si Sam ng ilang minuto bago ito tumalikod. Gusto na itong tawagin. Sabihin ditong mali ang iniisip nito na magpapakasal sila kung yun ang gusto nito. Subalit hindi siya makakuha ng lakas para gawin iyon. Nakagat niya ang pabang-ibang lalabi niya para pigilin ang sarili niya sa pag-iyak. Nangihinayang siya sa relasyong alam niyang humalagpos na sa mga kamay niya. Alam niyang mahal siya nito. Sinikap niyang tugunan ang pagmamahal nito sa nakalipas na panahon sa abot ng kanyang kakayahan. She thought she had given her all. But Sam thought otherwise. Gayunman, hindi niya naisip na ang kakulangan ng init sa relasyon nila ay dahil kay Andrew. In fact, she was stunned as she listened to him analyzing her. She had never been aware of it. At kahit sa mga sandaling iyon, ay hindi niya magawang aminin sa sarili ang sinasabi nito. Nagkataong hindi lang niya nagawang mahalin si Sam sa paraang gusto nito. Maybe that was as far as she could give of herself. Nagbuntong hininga si Mia at muling tinitigan ang singsing sa daliri. Dala ni Andrew ang singsing ng dada niya. Dapat iniwan nito iyon. Pero marahil ay nawaglit na sa isip nito sa pagmamadaling makatakas mula sa kanya. Natitiyak niyang hindi gusto ni Andrew na makulong sa isang pag-aasawahang hindi malang pumasok sa isip nito kahit na sa pinakamasamang panaginip nito. Hinubad niya ang suot na damit upang magpahinga na. She would miss dinner this time. Pumasok siya sa banyo at naglinis ng katawan. Palabas na siya nang muling magring ang telepono niya. She half expected it to be Anna. Napaungol siya. Hindi niya gusto makapag-usap dito tungkol kay Andrew. Dinampot niya ang telepono at sinagot. Subalit hindi si Anna ang nasa linya, kundi ang mami niya. Napanood mo ba si Andrew, Mia? Bungad ng ina sa excited na tinig. Napaikot ang kanya mga mata. Kahit ang ina ay hindi siya pinaligtas. Walang emosyon ang tinig niya nang sumagot. Yes, ma'am. Kapapatay ko lang ng TV. Mia, bukas na ng gabi ang concert ni Andrew dito sa atin, iha. At bumili ako ng tickets. Pinabili ko kay Anne. Nagpabili ka ng ticket kay Anne? Bulalas niya. Ni walang binanggit si Anne sa kanya tungkol sa pagpabili ng mami niya ng ticket. Of course. Ma'am naman, hindi ako makapaniwalang gusto mong manood ng isang rock concert. At paano mong naisip na hindi gustong manoorin ng concert ni Andrew, ha, Mia? Sabi nito. Besides,
The concert isn't entirely rock. Inaasahan kong aalis ka mamaya madaling araw pa uwi rito sa atin ha? Ma'am naman, paungol at tumatanggi si Mia. Hindi ko maiiwan ng chef. Nonsense! Putol ni Veronica, sinabi niya. Ano ang ginagawa ng supervisor mo at ng mga empleyado mo kung hindi ka makakaalis kahit 2 araw? Mami, masakit ang ulo ko. At kung gigising ako bukas sa madaling araw para magbiyahe Mia. Muling putol nito, sinasabi niya. I know you were hurt and angry when Andres left that day 9 years ago without saying goodbye. Mia, he was your friend. A husband in fact. Had that marriage been legal. But, aren't you happy for him, ha? Kung hindi niya ginawa iyon, sa palagay mo ba, ay maaabot niya ang kinalalagyan niya ngayon? Somehow yung takot na matrap siya sa pagpapakasal sa'yo ay nagsilbing inspirasyon niya para matupad niya ang pangarap niya. In one way or another, he owed that to us, Mia. Hindi dahil gusto kong pasalamatan niya tayo. He might not recognize us anymore. Money and fame do that to a lot of people. And Andros is unreachable now. But still, gusto kong panoorin ang concert niya. At alam kong kahit papaano ay ganun ka rin. So I'm expecting you here tomorrow, Iha, okay? Mami, I'm not sure. I don't take no for an answer, Mia. Matigas sa sabi ng ina. At pagkatapos ay naputol na ang linya. Napatitig sa kawalan si Mia. Siguro tama ang kanyang ina. Hindi na marahil sila makikilala pa ni Andro. At kung makilala man, ay wala na itong pakialam sa kanila. Iyon ay kung makakasingat ito sa pagkakataon na lapitan sila. At sa kung mapo naman sila sa dami ng tao manonood, siguro hi and hello na lamang ang mamamagitan. Natitiyak niyang hindi rin lang siya makakatulog. Minabuti niyang sa oras na iyon ay bumiyahe pa pauwi sa San Ignacio. At least, sa kanila niya itutulog ang kalahati ng magdamag and perhaps half of the day tomorrow. Madilim na sa labas, pero nanatili siyang nakapagnungaw sa bintana ng silid niya. It was the room Andros occupied when he stayed with them. Mula roon ay natatanaw niya ang treehouse na natatamaan ng ilaw ng poste. Ang mga kawayan at nipa niyon ay bago na rin. Bagamat wala nang pumapanghik doon simula nang tumuntong siya ng kolehiyo, ay tiniyak ng mami niya na hindi iyon mabubulok. Alaala ng kabataan niya at ng daddy niya ayon dito. At pakikinabangan din daw na magiging apo nito kung sakaling maisip na niya mag-asawa at magkaanak na kinaiinipan na ni Veronica. Gusto niyang abutin ng tanaw ang bahay sa kabila. Subalit, hindi na iyon abot ng paningin niya. Nang may makabili ng bahay ni na Andrew, ay pinataasan ng mami niya ang bakod. Pinatapalan ng bahagi ng puno na maaaring makatanawan sa kabila. Ipinaputol din ni Veronica ang sanga ng punong mangga na humapay sa kabila. Parang malalim yata iniisip mo . Napalingon siya sa pinanggalingan ng tinig. Si Ann iyon na bihis para sa concert. Ngumiti siya sa kaibigan. I just can't help remembering the good old days, Anna. Minsan ay inaakit ni Andrew ang punong iyan at tumawid sa bubong patungo rito dahil madaling araw na siyang uuwi at hindi niya gusto magising ang lahat. Umangat ang kilid ni Anna. Pero nagising ka. Naggipit siya ng balikat. Umiwas ng tingin. Hindi miminsang pumasok sa isip niya ang nangyari noong gabing iyon. But that was long ago. Si Andrew ba ang dahilan kung bakit hindi ka nagkaka-boyfriend, Mia? Marahang tanong ni Anna. Nang hindi agad siya makasagot, ay dinugtungan nito ang sinabi. I remember the night of the prom when we took you home. Nang malaman mong magkasama si Kati at Andrew,
ay tila ba iiyak ka namang oras. It was what Christian and I feared na mag-boomerang sa'yo ang plano mo. Did you fall for him along the way? Tanong nito. Nilingon niya ang treehouse at bahagyang ngumiti ng malungkot. Hindi ko kayang sagutin yan, Anne. Ang tayong masasabi ko ay nasaktan ako ng gabing iyon nang malaman kong umalis siya kasama si Cathy. At higit na nasaktan ako nang sabihin niya ng gabing iyon na pag-uwi niya na nagkabalikan sila. Kung bakit siya nagsinungaling ay hindi ko maintindihan. Hindi ko kayang sabihin kung kailan ako huminto umiyak ng gabing iyon at kung kailan ako natulog upang magising lamang sa akin na bukasan na mali ang akala ko. Dahil kung nagkabalikan sila ni Cathy, hindi siya alis ng gano'n na lang. Pero alam mo ba kung ano yung pinakamasakit? Yung hindi mo lang siya nagpaalam sa akin. Ni goodbye wala siyang nasabi. Ang sakit at hapding naramdaman niya na umagang iyon ay muli na numbalik. Hindi na niya naaalala ang damdaming iyon sa nakalipas sa 6 na taon. So mahal mo nga siya. Bulalas ni Anna. Tama kami ni Christian kung gano'n. Mahal mo si Andrew. All those years, those childhood years, mahal mo siya? Pwede ba, Anna? Ewan ko sa'yo. Mia, there's a very fine line between love and hate. You must have loved him all along. Sabi lang ng ayawan at asaran yung dalawa. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo nagugustuhan si Cathy. Ganon din siya sa'yo. Cathy honestly loved Andrew. Alam mo bang nabalitaan sa buong campus kung paano siya umiyak nang malamang hindi na muling papasok pa si Andrew? At pagkatapos ng 1 taon umuwi na siya sa States doon sa mga magulang niya. Isang mahina at baho na tawa ang pinakawalan niya. Okay, dahil love expert ka, sasang-ayunan kita. So, I granting that I love Andres din. Pero matagal na yun, Anna. Tapos na yun. High school days, first love, unrequited love. He's a hot property now and very much married. And I doubt if Andres has something to do why I choose to remain single. Ikaw rin naman, di ba? At kung hindi lang kilalang persona si Andrew ngayon, ay nagkataong dito sa ating gaganapin ang concert niya, we wouldn't be discussing him at this moment, ha? Tumango si Anna, napahinuhod, lihim na nagpasalamat si Mia. Yeah, I can wait to see him again in person. Maraming akong poster niya Alam mo yun Napangisi siya. Hindi niya gustong aminin sa kaibigan na si Yaman ay may tinatago ring poster ni Andrew sa loob ng closet niya. Don't expect me too much. Sa dami ng tao ay baka hindi niya tayo makita. At sa status niya, maraming security at bodyguards yan. Isa pa baka hindi na tayo kilala Mia, it doesn't matter. I'm still his fan. Mula sa pinto ay sumungaw si Veronica. Okay ladies, tayo na. At baka mahuli tayong dumating at may bigay sa ibang reserve seats natin. Nakangiting sabi ni Veronica sa kanilang dalawa. Napailing na lamang si Mia habang sumunod sa kaibigan na pakinding-kinding sumunod sa ina. 8:00 ng gabi ang simula ng concert ni Andrew Montalvo sa SIC. Sa buong buhay ng mga taga roon ay noon lamang nagkaroon ng traffic sa San Ignacio. Napakasikip ng daan patungo sa SIC. At na makarating siya sa kolehiyo ay 4 na pulis ang nagtatraffic bukod pa sa mga nangangasiwa sa parking area. Natatanaw nila ang mga van ng mga istasyon ng radyo at telebisyon at nakapangalat ng cameramen at reporters. Sa pagkakaalam niya ay sa nag-iisang hotel sa Trinidad
naka-check-in ang kasamahan ni Andrew Montalvo. At dahil 2 palapag lang ang hotel, ay malamang na okupado iyon ng buong staff na namamahala sa concert. At si Andrew Montalvo ay darating sa concert sa pamagitan ng helicopter. Ito at ang asawa kang manager nito ay manggagaling pa sa Maynila sa 5-star hotel kung saan ito nakatuloy. Wala na siyang mapaparadahan sa allocated parking lots gayong 7:00 pasado pa lang. At kung hindi kay Ana, ay malamang na hindi niya may paparada ang kotse niya. Sa likod ng high school building siya itinuro ng kaibigan na dalhin ang sasakyan niya. Doon man ay may ilang sasakyan nakaparada, subalit alam niyang sa ilang mga guro iyon at prinsipal. She recognized the principal's old Mercedes-Benz. It was almost a vintage. Nasa high school pa siya, ay kotse na nito iyon. Pagkababa sa kotse, ay mahaba rin ang nilakad nila patungo sa field ng SIC kung saan naroroon ang malaking makeshift stage. Thousands of people were everywhere. Karamihan sa mga iyon ay galing pa sa mga karatig lungsod tulad ng Batangas at Cavite na hindi naman kalayuan sa San Ignacio. Pinangunahan sila ni Ann patungo sa upuan nila sa ikatlong hanay mula sa unahan. While her mother and friend were so excited, hindi naman mapalagay si Mia. She knew her hands were cold and shaking. People were chattering innocuously. Nararamdaman niya ang lumalaking excitement ng mga tao. Ang banda sa stage ay kasalukuyang nagpapraktis. Ang ingay ng musika ay halos nakabibingi. Gayunman, ikinagagalak niya ang ingay sa paligid niya. Naaawat siya nitong mag-isip. 20 minutos bago mag-8 ay narinig sa itaas ang ingay ng chopper. Nagtayuan ang mga tao sa kanya-kanyang upuan, kabilang na si Anna at ang mami niya. The tension that she felt was heightening to an unbearable degree. At hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit kailangan makadaban siya ng ganun. After the concert, Andrew Montalvo and Turich would go back to Manila, and she would go back home feeling more empty than she had in 9 years. Ayon kay Anne, sa likod ng stage lalapag ang chopper. May mga security men all over. Wala kahit na sino ang maaari lumampas sa kordon na nakapaikot. 5 to 8 and the music began. Iyon ang introduction sa isa sa mga sikat na kanta ni Andrew Montalvo. Tumitili ang mga tao. Higit na nangingibabaw ang tindig ng kababaihan. Nagpalakpakan. A forerunner came out from the backstage with a microphone in his hands. Nag-echo sa paligid ang malakas nitong tinig kasabay ng tili ng audience. Here he is, ladies and gentlemen. Andrew Montalvo! Nagpalakpakan ng mga tao. Mia held her breath and suddenly, he was there on stage. Andrew Montalvo, singer-composers. He was wearing a top runner's tight jeans and sleeveless khaki shirt. He was smiling and blowing kisses to the audience na ang tili ay maririnig kahit sa kabilang bayan. His presence was projecting every superlative in male charisma. Nilingan nito ang banda at suminyas. Kasabay ng musika at pagkanta, Andrews turned his Steinway back to the audience. Wiggle his behind. Walang hinto sa pagtili ang audience. Flowers were tossed on stage. Muli itong humarap, shaking his tight. His high energy infected his audience. The younger audience sang and danced with him. The older ones clapping their hands, swaying their bodies on their seats. Si Anne ay kasabay ng madla sa pagtili. At bagamat hindi nakakatili si Veronica, Mia guessed that her mother would have screamed too had she been 10 years younger.
Nakikita niya ang excitement at kasiyahan sa mukha ng ina. And that somehow alleviate a little of her tension. Muli ay lumakas ang tili ng crowd dahil sinisimulan na ni Andrew na alis isa-isa ang botones ng kaka-shirt nito, teasing the crowd with glimpses of his flesh. The crowd screamed, urging him to take off his shirt. And off he did. Inihagis iyon sa mga tao na hindi malaman kung paano mag-aagawan. Kung inaasahan ng halos lahat ng mga babaeng audience na makakita sila ng isang hubad na katawan, ay nagkakamali ang mga ito. Sa loob ng shirt ay isa pa uling sleeveless t-shirt na kakulay ng balat. He grinned, he sang, he danced, he shook his tights. The audience just mad about him. Kung papaano ganun din sa bawat concert na gawin nito sa iba't ibang bahagi ng mundo. 2 more rock songs followed. What followed next was another of his hit. Natahimik ang crowd. It was a Spanish love song. At ang paraan nito ng pagkanta ay tila ba inaabot nito ang puso ng bawat isa. Touching, loving. Bawat babae sa audience, anuman ang edad, tila nakadarama ito ng pinagtutungkulan ni Andrew ang inawit. He wove an undeniable magic. The song was elusive, tender. At dahil kinanta sa Espanyol ang lingwaheng pangalawa na sa lahat ng mga Pilipino, ay nakadagdag iyon ng misteryosong bighani. Hindi kayang umusal ang salita si Mia. Tahimik siya nakaupo. Ang kinatatakutan niya, ang kahit na gumalawa at baka kapag ginawa niya iyon ay malalaman ni Anne at ng mami niya ang nadarama niya sa sandaling iyon. All these years, ngayon lamang lumutang ang lahat ng damdaming minsan man ay hindi niya nakalang nakatago sa kanyang dibdib. Seeing Andros again, the pain of losing him that night and the morning after returned tenfold. Sumisigid ang sakit sa buto niya until her whole body became one pulsing tormenting ache. Matapos ang 5 sunod-sunod na pag-awit ay nagkaroon ng intermission. Ibang kilalang performers ang humalili. Unti-unti ang pagpakawala ng paghinga ni Mia. Hindi niya alam kung gaano niya katagal pinigil ang paghinga. Iyon na ang pagkakataon upang tumayo siya at magpaalam na mauna nang umuwi. Kung magtatagal pa siya roon, ay natatakot siyang ipagkanulo siya ng sariling damdamin. Hindi niya iyon maaamin sa harap ng ina at kaibigan. Ano ba naman yan? Hindi ako makapaniwala sa iyo. Bulong ni Anne sa kanya. Para kang toad. Hindi ko matiyak kung epek iyan ng pagkamangha o hindi ka nag-i-enjoy. Ay, nag-i-enjoy ako, sagot niya. Nagtataka nakuha niya magsalita ng ganong kalmante. And since, okay ka lang ba iha? Nag-aalalang tanong ni Veronica para maputol ang kanyang pagsalita at hinawakan ang kamay niya. Nanlalamig ka. Masama ba pakiramdam mo? Gusto mo bang umuwi na tayo? Inilahad ng mami niya ang mismong gusto niyang gawin. Subalit agad ang pag-ahon ng guilt sa kanyang dibdib. Lalo na nang tumingin siya sa ina. Veronica was enjoying. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang kasiyahan ng ina. She even sang with the audience, nakisabay sa pag-awit ni Andrew. At makapagtatakang alam nitong sundan ng Spanish love song na kinanta ni Andrew. At kung sabihin niyang uuwi siya mag-isa, ay naditiyak niyang lalo lang mag-aalala ang mami niya. I'm fine mama. Nabigla lang po ako. Ako rin iha. Kahit ako nabigla din ako. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Nakaka-proud no? Alam mo bang gusto ko ipagsigawan sa lahat ng taong naririto na minsan ay tumira sa atin si Andrew. At saka kababata mo siya. Childhood sweetheart. Ngiting sabi ni Veronica. Huwag mo nang intindihan sinabi ko.
Nanatili siya nakaupo. Matapos ang dalawang performers at isang dance number ng kilalang dance group, ay muli nagbalik sa stage si Andrew. Muli ang ihiyawan ng mga tao. Muli itong kumanta. Alam na alam ni Mia ang lyrics by heart. In fact, every song that he sang. Subalit kakaiba ang dinudulot na particular na awiting iyon ni Andrew sa kanya. Mia, hindi niya dapat bigyan ng kahulugan iyon, Mia. Sweetheart, baby, etc. Lahat iyon ay ginagamit sa mga awitin. Hindi lang ni Andrew, kundi ng kahit na sino mga awit sa buong mundo. Madamdaming binibigkas ni Andrew ang lyrics ng awitin. And Mia closed her eyes tightly. It was madness to be here. It was as if she was tormenting herself by listening to his song, to this particular song. Then it was over. He said goodbye to the crowd, saying something like it was good to be back home again. Nagpalakpakan ng mga tao at sumisigaw, asking for encore. Andrew Montalvo returned to the stage and rendered one last number, You Are My Song. Hustong natatapos ng kanta, the stage light slowly faded to darkness. At nang muling magsindi ang ilaw, ay wala na sa stage si Andrew. He is wonderful, Mia. Ani ni Ana. Ang palakpak ay hindi matapos-tapos. Hindi malaman kung iiyak o ngingiti. Ay, ang ganda talaga. Napakagwapo niya. Mia managed a nod and drag her eyes away from the stage. Naroroon pa rin ang banda na unti-unti na nagliligbit. She turned around her. Nagkakagulo ang crowd sa paghahayag ng papuri kay Andrew. Ganon din ang mami niya. Siya lang namumukod tangi na ganon reaksyon sa libu-libong taong naroroon sa kabuuan ng concert. Ni hindi niya makuha mag-isip ng maayos. Ang mga tao ay isa-isa nang tumatayo para umuwi. Si Yaman ay nauna nang tumayo sa dalawang kasama. Let's go, Ma'am. Ana. Kung hindi si nagmamadaling umalis sa lugar na iyon, she would be a mental wreck. Sumasakit ang ulo ko. Kahapon pa ito, di ba? Nagkatingin na ng mami niya at si Ana. At pagkaway sumunod na rin tumayo si Veronica. At dahil sila ay yung kabilang sa mga nasa unahan, ay nasa huli sila ng mga taong nagsisialisa na. Hindi pa sila gaano nakakahakbang palayo dahil siksikan nang biglang may tumawag sa likod nila. Miss Mia Herrera? Napahinto sa paglakad si Mia. Ganon din ang mami niya at si Anne na nasa unahan niya. It was more out of curiosity than anything else when she turned her back. Sa pagitan ng ilang taong nasa likuran nila, isang malaki at mataas na lalaki ang nakita niyang tumaas ang kamay upang mapansin siya. Pilit na isinisiksik ang sarili sa crowd. Then to his left, mayroon ding dalawang lalaki nagpipilit na hawiin ng mga tao, bahagyang umahon ng kaba sa kanyang dibdib. She thought she had seen them earlier. Hindi niya ito napuna sa mukhaan. Subalit, nakapangalat ang grupo nito sa paligid ng stage at pare-parehong may hawak na radio transmitter. She assumed them to be Andrew's bodyguards. Nasa mukha ng mga ito ang walang kasiguruhan habang pinaglipat-lipat ang tingin sa kanila ni Ana. Sino si Mia Herrera sa inyo? Tanong na nasa harap niya sa Tagalog. Subalit mas mukhang foreigner. Nagkatinginan silang tatlo at walang gusto magsalita. May bahagi ng isip niya ang nagsasabing umalis na sa lugar na iyon at makisiksik sa mga tao. Akma niyang hihilahin ng ina paalis na maangat ng mukha ang babaeng kasunod ng lalaki nagtanong. A big smile on her face. Ang high school principal. You are looking for Mia? There she is! Wika nito. Tinapik sa braso ang lalaki at itinuro siya mismo. There!
Hindi ba minsan ay nakapanirahan sa inyo si Andrew Montalvo? It was as if Mia's had turned to stone. Hindi makuha sumagot sa tanong ng matandang babae. Please, come with us. I'll take you backstage. Magalang na anyaya ng lalaki. Itunuro ang tingin kay Veronica na nasa likod niya at kay Anna. I was informed that you were with your mother and friend. Please, take them both with you. Ha? Why? Gusto kayong makausap ni Mr. Montalvo, Miss Herrera. Sagot nito na nakangiti. Hindi siya maaaring lumabas ng backstage dahil tiyak na magkakagulo ang mga tao. So, if you please, I don't think so. Putol niya. Pero sumingit na kanyang ina. Of course, you want to see Andrew, Mia. We want to see him. Sabi nito. Hinawakan ng braso ng anak. Your mother is right, my dear. Bulala sa matandang prinsipala. You wouldn't miss this chance seeing your childhood friend, would you? Please, come this way. Wika ng lalaki at inakay siya sa pagitan ng mga taong hinawi ng dalawa pa. Wala nagawa si Mia kundi ang sumunod. Lalo at pabulong na hinihikayat siya na excited na si Anna. May mangilang-ilang taong nakikialunig sa usapan at sinubukang sumunod sa kanila. Subalit ang dalawang bodyguard ay hinarang ang mga ito at magalang na tinanggihan. Hindi gaanong maliwanag sa likuran ng stage. Subalit maraming sasakyan na nakaparada. Halos magkakamukha. Itinuro sila ng lalaki sa isang van na napapagitnaan ng dalawang pambana. Sa labas ng kordon ng mga sasakyan at security ay ang mga media at mga photographer na nakahanda ang mga kamera at naghihintay na muli makita ang celebrity. Bumukas ang pinto ng van at nang hawakan ng bodyguard ang kamay niya upang papasukin siya sa loob ay lumitaw ang isang kamay at inabot si Mia. Agad na nagliwanag ang paligid sa kislap ng mga flashbulb. She was almost holed inside the van. Ni hindi niya alam kung paano siya nakaupo. She was only aware of her mother and Anna following her and was ushered inside. Pagkatapos ay ang pagsara ng pinto ng van. After Andrews became a celebrity, she never envisaged seeing him again in person, not even in her wildest dreams. Para sa kanya, Andrews had become an unreachable star. But she was there inside the semi-illuminated van, face to face with Andrew Montalvo after 9 years. Hello, Mia. The deep, masculine voice was vaguely familiar. It had now a slight American twang. Andrew? She wasn't conscious of uttering a sound, but somehow the words had come out.